Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. At saka hindi lang siya church eh. Even dito na lang, for example, sa Pilipinas, sa basic education, primary ed to be exact. Usually, ang nagdidikta ng definition ng family, si teacher. Diba? Meron akong napapanood na video sa TikTok, for instance, sa mga teacher na nag-video. Ano ang itsura ng pamilya? Diba? Yung image sa textbook, may nanay, may tatay, ate, kuya, magkakapatid. Yun ang itsura ng pamilya. Oo, diba? Pero kung titignan mo, diba, maaaring yung reality na yun, hindi yun totoo para sa lahat. Excuse me. Hindi rin naman masasabi na porkit ganun ang style ng family nila, mas blessed sila compared sa ibang families. I think, kailangan mo ring i-challenge ang education system sa Pilipinas. Baka ang pamilya hindi dinidefine ng teacher sa classroom. Baka bigyan mo ng pagkakataon yung mga estudyante na i-define ano yung pamilya para sa kanila. At galing talaga yung kultura natin kasi sa realidad, hindi lang talaga madalas sa mga Pilipino na bahay na tatay, nanay at mga bata. Madalas may lolo, lola, may mga tito, tita na solo parent. Lalo pagdating sa ating mga sa masa, sa manggagawa. Siyempre iba-iba yung setup ng mga pamilya nila. At doon din yung sa education, nakakatawa kasi yung asawa ko, yung pamangkin niya, naglalaro siya sa mga dolls niya at sabi niya, oh, nandito yung daddy, nandito yung mommy. Tapos tinanong ko, saan yung lola? Sabi niya, wala. Pero sabi ko, may lola ka dyan, makasama kayo sa bahay, ba't di ba siya sinama? So kahit yung realidad niya, makasama sila, mama, papa, lolo, lola sa isang bahay. Sa socialization ng education nila, hindi nila nakita, ay oo nga, bahagi din sila sa aking pamilya na sinasabi hindi nila mama, papa. Hindi sinama sa line-up. Pero sa kultura natin, hindi kasama sa roaster si lola at lola. Pero yun ang... Hindi kasama sa GC. Oo nga, sayang. Pero yun ang, kahit sa baby shower, kasama din yung mga grandpa, lolo, di ba? Pero sa kultura natin, madalas, di ba, hindi lang nuclear family ang magkakasama. Mas malawak ang natin. Kahit sa US, yung mga immigrant na pamilya, madalas multi-generational. We need to allow our students to name their world then. To allow them to have the sense of reality din kung nasaan sila. And we have to we have to acknowledge their realities as well. And yun din yung challenge, ako for example, as a teacher, yun din yung challenge no? Sabi ko kasi yun, it's just that on my end, yun yung reality ng family ko. May nanay, tatay, may kapatid ako, may ate ako. Yun yung dynamics ng family namin. Pero I tell you, marami ding dysfunctions yung family namin. Diba? Kumbaga, marami ding part yung family namin na masasabi ko na hindi rin ako proud ikwento yung iba. Yung ganan. In other words, lahat naman ng family may dysfunction eh. Whether may nanay, tatay yan, na yung typical na alam natin nanay at tatay. Pero kailangan din natin i-acknowledge na yung iba't ibang forma ng pamilya, iba't iba rin ang dynamics ng pagmamahal dyan eh. Diba? Siyempre may iba ring dysfunctions din yan. Lahat naman ng families may dysfunctions. Pero kailangan nating i-acknowledge na yung reality na yun para sa kanila, hindi yun dapat mag-cause ng insecurity sa isang bata dahil lang lumaki siya sa solo parent, for example. Hindi rin naman yun dapat mag-cause na parang kailangan mo iparamdam sa kanya na may kulang sa kanya, diba? I-shop mo. So, nakakawala rin yun ng kumbaga nakakawala rin ng dignity yun para sa isang tao, diba? So kailangan it's still a challenge then to allow our students, sa case ko as a teacher, no, it's really a challenge then to allow our students to name their world, di ba? Di ba baguhin yung curriculum naman? Well, I think it's really a matter of hindi lang curriculum ang magbabago, kailangan magbago din yung assumption natin sa learning, no? Kailangan din magbago yung method ng teacher. Number 1. Baka kailangan din natin magdagdag pa ng tiwala sa mga estudyante natin. Na hindi si teacher ang knowledgeable talaga sa loob ng classroom. No? May knowledge dapat ang teacher, may mastery dapat ang teacher, mahalaga yon, pero hindi dapat siya yung may monopoly sa loob ng classroom. At hindi yung reality niya yung nagmamatter sa loob ng classroom.
Hindi yung realities dapat, hindi lang yung isang realities dapat sa loob ng class. Kahit sa mga simbahan din natin, I mean, sa mundo ng mga batang Kristiyano, di ba, yun ang mundo nila, school at church. Simbahan at school nila, anong mga pinapakita nila sa kanila, sa mga spheres na yan. So, yun, sa school, sa simbahan, I think kailangan i-acknowledge na yung mundo nila. Na Kailangan may halaga at wala namang ideal pagdating dito. I think on the side na, pero medyo connected ng konti. That's what I really love about the Jesuits, for instance. No? Recently, meron ako nabasang article na ang encouragement ng isang Jesuit priest is to preach, not to be fully certain on so many things, but to encourage doubt as an ally of faith. Kaya lang kasi sa traditions natin, generally as evangelicals, we demonize doubt so much to the point na parang para pag sinabi natin we are doubting, parang hina naman ng tiwala mo sa Diyos, parang gano'n. Pero baka yung galing kay church leader yan mga ganyan to. Diba? Pero baka yung doubt is also a sign of a healthy faith. Yeah. And yun nga, I think ang kailangan mabago sa paghawak ng mga Protestant, mga born again ng Bible. Kasi yung tingin natin sa Bible andito yung lahat ng mga sagot. Kapag soji ang issue, kapag divorce ang issue, andito. Kailangan nang basahin. So, cherry pick. Yun nga Bible. Proof texting ang nangyayari. So, syempre, interpretation ng mga pastor nila, sarili nilang interpretation ng ginagamit nila. Pero yung rhetoric nila, andito sa Bible, andito lahat ng mga sagot. I think yung relationship natin sa ating scripture, lalo kapag Protestant ka, wala kang pope, wala kang church hierarchy, meron ka lang Bible. I think kailangan mabago yung relationship natin sa scripture na hindi ito lang sagot sa lahat ng mga problema ko or lahat ng mga tanong ng lipunan ko. Hindi ito ma-solve lahat. Yan tayo sa mga Sola fans. Sa mga Sola Scriptura. Kailangan nyo rin namang questionin kung ang Sola Scriptura ay quote-unquote biblical din. Oo nga, may Sola Scriptura ba sa Scriptura? Kung naniniwala yung mga yun sa Sola Scriptura, bakit si Jesus hindi naniniwala doon? Diba? Kaya naman tayo doon. Hindi tayo pwede mag-lead na small group nito, bro.